Hindi man natitinag ng baha ang pag-aaral ng marami nating estudyante, hindi pa rin may kakailang hadlang ito sa pagkatuto sa paaralan. Paano nga ba naghahanda ang ilang binabahang eskwelahan 2 linggo bago magpasukan? Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Taon-taon na lang lalo't magpapasukan. Asahan raw na lubog sa baha ang Francis Elementary School dito sa Kalumpit, Bulacan. Halos di na nga raw nawawala ang tubig, bunsod ng high tide at masamang panahon. Kaya ang kanilang entablado at 3 classroom hindi magamit. Sira na rin ang ilang kisame, mga libro at ilang module. Ang Hagonoy West Central School sa Bulacan pa rin, hindi namin inabutan na baha. Pero dahil nasa tabi ng ilog, halos 70% daw ng school year, lubog sa tubig ang aabot sa 15 classroom nila kahit pinataasan na nila ang walkway. Affected kasi hindi sila makakapag-klase. Tsaka yung pinanggagalingan ng estudyante ay baha din. Pag hindi talaga uncontrollable, may baha, may bagyo, switch kami from face-to-face to ADM, nagmo-modular. Yun nga lang, pagod na sila sa pagtuturo, pagod pa sa paglilinis ng mga classroom. Part na ng routine ng system na after ng baha, maglilinis. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon sa Macabebe, Pampanga na malimit ding may high tide. Sa Telaksan National High School, lubog sa tubig ang mga koridor habang maputik naman ang mga pathways. Tinas po namin yan para hindi yan hindi kalawangin. In case na tumaas yung baha, nakaset yung mga upuan natin. Lamesa, upuan ng mga estudyante. Ayon sa Macabebe Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, inaasahan nilang mahigit sa 15 nilang paaralan ang maaring malubog sa baha ngayong pasukan bunsod ng high tide. Kaya malaking tulong umano ang isinagawang upgrading ng mga daan para maging maayos ang pagpasok ng mga estudyante. Number one, standing rule natin po yan na naka-coordinate sa ating sanitation department. Yung pong patuloy na pag-i-inspect at saka yung paglilinis ng kapaligiran in order to arrest yung possible mga dengue cases kahit na may tubig tayo. Si incoming Education Secretary Sani Angara, nais daw iayon ang disenyo ng mga paaralan ayon sa sitwasyon ng lugar. Siguro may disenyo for certain areas na madalas nagbumabaha doon. Merong certain designs tayo. Tapos yung madalas na tinatamaan ng malalakas na bagyo, certain regions, yun pwedeng medyo i-tweak ng konti yung design o ibahin ng konti yung disenyo para mas nawi-withstand niya o mas resilient o mas malakas yung mga bubong nila, yung mga supporting beams, etc. na hindi basta-basta titiklop lang. Pero hindi rin natin maiwasan yan. Ang report sa akin is taon-taon meron talagang damage na classroom. Hindi pa raw nakakausap ni Angara ang outgoing DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa turnover ng mga tungkulin sa kagawaran. Hanggang sa Biyernes, July 19 na lang sa DepEd si Duterte. Sa kanyang Facebook page, nag-post siya ng pagsalo-salo nila ng mga opisyal at empleyado ng DepEd para magpasalamat sa kanilang serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.